Wow! Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Mga kababayan, nandito po sa Pilipinas hanggang dun sa iba't ibang sulok ng mundo. Oo, kumusta po kayo dyan lahat at sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Ito pong pagkakahuli o kaya pagkakasakote dito kay Saldico, napakarami pong naging reaksyon nitong mga DD list o DDS kung tawagin. Ang sabi ng mga ito, lagot na daw. Lagot daw, kinakabahan na daw po si PBBM dito sa pagkakaaresto nitong si Saldico. Ganon. Siguro, isa sa kanilang mga dahilan ay ito pong, kung matatandaan po natin, mga kababayan, sa lahat po ng mga lumalabas ng mga testigo, mga di umano, mga testigo itong si Saldico lamang po ang nag-iisa na direktang ngay pinangalanan o isinangkot itong ating Pangulong Bongbong Marcos o sa mga di umano yung mga mali-maleta, mga mali-maletang pera o kaya ang tawag nila yata doon basura, no? Oo, si Saldico lamang ang nag-iisang nagdawit sa pangalan po ni PBBM tungkol po dyan sa mga basura na yan. Kaya naman, itong pagkakasakote ni Saldico, sinasabi nitong mga dilis na ito na kabado na daw. Oo, kinakabahan na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung matatandaan natin mga kababayan, di nga ba't si PBBM, si PBBM po ang nagpaimbestiga ng korupsyon. Alam nyo naman po siguro lahat yan, ano? Tapos siya pa ang kakabahan. Parang hindi na ako naniniwala doon. Ito patunay ha. Mayroon tayong patunay dito na hindi po kinakabahan si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya pa mismo ang nag-utos na gawin lahat ng mga legal process or legal procedure para mapadali ang pagpapauwi sa bansa dito kay Saldico. Yan, pakinggan po natin ang pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Ayan po, mga kababayan, mga DDS, narinig naman po nating lahat ang sinabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagka nakauwi dito sa ating bansa itong si Saldico, at nakapagsalita na, baka magulantang po itong mga dilis na ito, totoo yan. Baka kayo po ang magulantang pagka ito po ay nakauwi na at nagsalita na itong si Saldico. Kasi sa tingin ko, ito sa tingin ko lamang ha, baka karamihan sa mga ikakanta ni Saldico ay mga kaalyado ninyo. Mga karamihan sa mga babanggitin ni Saldico o kaya idadawit ni Saldico ay mga dating mga opisyales nung nakaraang administrasyon. Una, dahil alam po ninyo, nangyari dito kasi. Dahil alam nyo, dahil sa ngayon, nabuking na po yung mga delivery ng mga mali-maletang pera na yan. At may mga nagpapatunay o may mga ebidensya na rin na nagaganap pa pala ito noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kung saan kahit nga po si Inday, si Sara, sinabi niya, matatandaan ko sinabi niya po ito na bago pa lang daw silang umupo bilang presidente at vice presidente ni Bongbong Marcos, naririnig na daw po niya tungkol sa mga mali-maletang delivery ng pera. Siyempre, kung noon pa nila naririnig yan o naririnig ni Inday Sara yan, ibig sabihin noon, panahon pa ng kanyang tatay yung delivery na yan. Napakaliwanag naman yan, mga kababayan. Di ba?
pasensyahan na. Dahil sa panahon po ni PBBM ay hindi na po pwede yung ganyan. Oo. Baka pati itong mga ex-marines ni Baligod at saka ni Defensor ay masunog pag nagkataon. Ayan, medyo ito ay isa sa mga ikinakaba ngayon. Kabado na ngayon ang mga kaalyado po ng dating administrasyon. Baka sakali, itong si Saldico magsalita na at magsabi na ng totoo. Ramdam naman ni Saldico yan at alam ni Saldico kung ano ang totoo talaga. Okay? Yan. Okay? Yan at yan ay patunay lang na hindi kinakabahan si PBBM. Siya mismo ang nag-utos na talaga na pauwiin. Lahat ng legal procedure, legal matters na kailangan, legal documentation, ginagawa na, iniutos na niya para mapauwi ng mas maaga or mas mapaaga ang pag-uwi nitong si Saldico. Baka yung kampo ng Duterte ngayon ang sobrang kinakabahan. Well, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa panonood.